Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another PBB content. So for today's video, pag-uusapan po natin yung issue sa PBB ngayon about sa allegedly inggit-pikit ni AC Bonifacio kay Krisha Tsa. Sorry kung mali yung pronounce ko ha. Pero siguro a brief background muna kasi si AC kasi ay si AC Bonifacio, isa siyang dancer sa TikTok. Tapos parang tropa niya yata si Krisha, sorry. Now, si Krisha kasi ay allegedly according to AC na post about sa mga stuff na yung mga flex ganun. So hindi niya na-appreciate 'yon. Kailangan low-key ka lang lagi. Now, bago tayo dumako dito sa dito sa video na to, I would like you to first watch this video sa TED Talks. Ito yung Two Monkeys Were Unpaid Unequally. It's a famous study ni Franz de Waal. It's about inequality among primates. Okay, so ang point dito kasi papakita niya na even other species merong inggit factor. It is something primal or instinctual. Okay, tingnan natin. We'll see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. Okay. And she gets... So, a little bit of background. Ito yung tinatawag nating conditioning. Operant, hindi yata ang tawag dyan. Operant conditioning na yata ito kasi functional na siya, hindi na siya classical eh. Ewan ko kung mali yung terms ko. I-correct nyo ako dyan sa baba. A grape. Yeah. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again cucumber. Cucumber is just water eh. Do not see? Ang point dyan, merong inggit-pikit sa mga among animals or among primates, at least in this study. Now, people also exhibit that. But we have a very different way of showing that in our lives, okay? In our day-to-day lives, okay? So, panoorin ngayon, pumunta na tayo dito kay AC. Can you brain telepathy me right now? Wait. I have one person in mind who, the only time this person's stories, it's always, brands. Grabe, bumili ako ng bagong ganito. Oh, grabe, segue ng work ko. Grabe, pagod na ako. Ganun. So, ang basic rule kasi or at least yung pinapakita ng is maging humble ka. Yun yung tinuturo sa atin. But siguro as social media evolves, yung pagiging humble naman, it has its drawbacks, 'di ba? Wala naman sigurong masama mag-post ka ng bagong sasakyan. Wala kang masama magbagong cellphone. Who cares? 'Di ba? Kasi wall mo naman 'yun eh. Ang point na lang dito kung paano mo i-take as watcher nung tao na 'yon. Pwede mong hindi pansinin. Like mo, wag ka mag-comment or i-unfriend mo. Pwede, or ang gawin mo, i-hide mo yung mga nakikita mo para kasi for some people kailangan nila yung validation na yon, and there's nothing wrong with that, kasi parang mali yata yung framing dito ni AC eh, kasi parang may pagkainggit-pikit parang I know. I follow her din eh. Her, di ba? Wala? You don't know? But tumigil sila kasi nga well, it's a very controversial take, especially dun sa mga kaidaran nila. Sa mga kaedad namin, wala ang pakialam. Yung mga edad ko, we don't care. Diba? Ang sabi nga nila yung mga ganun kasi, kumukuha lang sila ng validation from other people. It's their lives, okay? They are free to do what they want to do sa kanilang mga social media platforms. Now, para lang ma-drive home ko yung point na to, I did a little bit of research at ito yung mga nakita ko. Ito muna. this person's stories, it's always, Brands. grabe, bumili ako ng bagong ganito. Sabi, we share cause we wanna share it to our people. You deserve only the best, darling. PS, mabango yung cafe vanille. Bili na kayo. Ayan. Love you, sabi ni Krista.
So I do believe na aware si Kriza na siya yung pinatutungkulan dito. Ito, grabe, segue ng work ko. Grabe, pagod na ako. Ganun. Ito pa. This person's stories, it's always, grabe, bumili ako ng bagong ganito. Grabe, segue ng work ko. Ang ganito. Ay, sorry, di ko wala. Hindi, siguro, yun, kita mo. Galing kasi siya sa hindi masyadong karangyaan. Kita mo yung ano niya. Bumili ako ng Transformation niya, di ba? Sobrang ganda niya na ngayon. Dati maganda siya, but Grabe. not as beautiful as now. And of course, pag nagkapera ka, syempre, bibilin mo yung mga gusto mong bagay. Yung mga hindi na needs yan, wants na yan, di ba? So, if she flexes on her platform, wala namang problema doon. Kung nayayabangan ka sa kanya, that's on you. Inggit-pikit ka, di ba? So, ang point ko, kaya ako pinapakita tong study na to, we should handle jealousy or envy in a much calmer way. Talking shit about a person na kumukuha lang naman ng konting validation sa mga achievements niya is not the way to do it, in my opinion. I think the best way is to just ignore. If you do not want to see the person's my day, then just fucking ignore. You have that option. Pero to talk shit about sa kanya na parang wala lang yung mga nabili niya. Of course, proud siya doon. Kasi nga, pera niya yun. Pinaghirapan niya yun. Naba siya ng ilang tao dyan. Natuwa sa kanya ilang tao dyan. Diba? But, it's her, ano niya yun. Para sa kanya yun. Tuloy natin. Bumili ako ng bagong ganito. Grabe, segue ng work ko. Ang ganito. Ay, sorry, di ko wala. May pasensya na. Mahirap pa kasi ako. Ayun. So, diba? It's parang siguro motivation niya na din yun. Nire-record niya na from, kung dati wala siya, ngayon meron na. It's very motivating. It's very uplifting. Na nakikita mo yung achievements mo na nagmamaterialize sa harap mo. Okay lang yun. Walang problema yun. Yung iba, low-key talaga sila. Yung iba naman, gusto nila is i-broadcast nila sa social media nila. It's your social media. You are free to do what you want as long as it's not illegal, then go for it. I think mali yung dito ni AC, mindset ni AC dito Matuwa ka sa kapwa mo. Be happy for other people. 'Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, don't wish anyone a bad life. Ganun talaga. Even your worst enemy, don't wish them a bad life. Maybe if they find the light, then baka maging okay ang lahat. Tuloy natin tong kay AC. You know. I know. Okay. Natigil sila. Oh no. Oh no. Ito yung he knew. She fucked up. Kasi pag-uusapan talaga yun Sa ako, I never did But there's anything some wrong. people like that lang talaga. Who are very expressive about their lives. Yun, exactly. No! Bakit? Could be, Sige. yes. There's a difference between expressing your life and trying to show off. Yeah. Hindi It's the same thing. If you wanna show off, just show off. Kasi what do you express in your life? Your achievements, correct? 'Di ba? Yung ine-express mo yung mga narating mo sa buhay. Some people, ang achievements nila is the things they bought, right? It's 'di ba nga minsan pag bumili ka ng cellphone na bago, ng PS5, ng anything na gusto mo, it's a reward to yourself. So iba-iba tayo ng idea of what is rewarding para sa isang tao. So alam mo 'yun, to each its own. Yun yung isa sa mga kailangan yung matutunan dito sa social media is to be more tolerant to other people. Hayaan mo na lang kung nagyayabang ako marami kong friends na nakikita ko na nagfe-flex ng bagong sasakyan and I'm really happy for them. Lina-like ko, nagko-comment ako, wow, galing, ganun. Pero para mainggit ako sa kanila, hindi. Kasi ako, for myself, siguro, I have the capacity to buy one, but for me, hindi ko nakikita yung sarili ko kasi masaya ako sa Grab But, and I don't like the traffic, pero sa kanila, it's an achievement and I commend them for that. Sana magkaganong tayo mindset, mga lods. Huwag tayo yung parang it's primal instinct kasi talaga natin na mainggit. It's something that we should learn how to regulate, 'di ba? Parang anger, 'di ba? Nagagalit tayo sa maraming bagay but there are healthier ways para i-express 'yon. Ganun din dito.
kay AC. I believe kasi na bata pa si AC and she is very expressive sa kanyang words. So, ang lumabas dito, yung nararamdaman niya. And you know, hindi okay sa kanya yung flex ng flex. It's her. Sa kanya yon. Pero, ang gusto ko lang kay AC sana, maging more tolerant siya. More tolerant siya, lalong-lalo na dun sa circle of friends niya. Kasi lahat ng circle of friends niya, araw-araw pwede silang bumili ng ganyang kagaya. Diba? Wow. Diba? Yung mga ganyan, yung mga bags na malulunod. Stories, it's always... Yung mga Dior, yung ganyan. This person's stories, it's always... Easy lang yan. Pero sa ating mga normal na tao, mahirap yan. But, you know, be more tolerant. Yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga Lods.